Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang membership ko. Baka lang gusto nyo ng mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa, like live streaming or pag-post ng mga kung ano-ano, etc. So mag-join lang dun nga sa membership kung trip. Anyways, magsimula na tayo. Ang bida natin ay pamilyado pero kasal. So kung di kayo to, di baka someone na malapit sa inyo o kakilala nyo itong tatamaan ng reading. Mamaya i-describe ko naman yung clue para magkaroon kayo ng idea kung makikilala nyo ba tong nasa reading, kung kayo ba to or nakilala nyo nga. So, bukod dun sa sinabi kong clue na pamilyado, kasal, anong meron dito? Bakit ganito? So, dito muna tayo sa Hermit. Kasi maganda tong 9 of Cups, pero ba't ganon? Naging sad yung sumunod, no? Hermit. Walang dating sa akin. May someone na nagko-contemplate. Naghihintay. Bakit? Nag-away eh. So, may someone na naghihintay ng atensyon. Mula dun sa kaaway niya. Hindi ko lang masabi kung sino yung nakaaway niya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, may someone nga na naghihintay ng attention mula dun sa nakaaway o siguro apology or connection, communication. Parang ayaw niyang yung tao dito ayaw niyang mag-make a move, kaya naghihintay na lang siya na siya yung maka-receive ng action mula dun sa nakaaway niya. So sino yung nakaaway niya? Or makakaaway, baliktad. Hindi kasi yung nagbabasa ng baliktad. Unless may kodigo. So, maaring ang nakaaway niya dito ay someone na mas matanda sa kanya or maglalaro yung edad sa 50. 52. 50 pataas o 60. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. O pwedeng lolo na yung nakaaway. Lolo. Baka sariling lolo or literal na lolo na yung kaaway. Dahil 50 na nga yung edad. 50 pataas. Or pwede rin uncle, auntie, tita, tito. O kadugo na lang siguro.
in general. Kadugo. So, medyo moreno yung tao dito. Morena. Hindi ko masabi kung lalaki o babae, pero siguro probably lalaki to. Lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. But anyways, siguro hindi siya maputi eh. Mga ano siya, tan. Tan nga. Morena, or sabihin natin olive skin. Kung di man ganun kaitim, edi ganun. Olive skin. Or pwedeng foreigner. So, case to case basis. Again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kung foreigner to, pwedeng bland yung tao. Ano pa ba? O pwede rin businessman yung tao dito. Nasa sales department. Or yung field ng work ay nasa traveling. May kailangan sa traveling, delivery, cars, vehicle. Anyways, ano yung pwedeng pinag-awayan, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Lady, oh. Eto, may lady na, may snake pa, di third party na yan. So, may other woman yung lalaki. May nag-away sila dito, oh. Diba? Malaki chance na yun nga yung pinag-awayan. So, ang dating sa akin, ka-workmate yung third party or may position yung babae or white collar job yung trabaho nila, malaki sweldo nila nung lalaki or nung other woman. Kasi nandito yung tower, ayun, nakalagay naman authority. So parang may sense of authority di pa ganun, malaki sahod. So hospital, tatrabaho sa hospital, bigating company o may position, or nasa school, university, military, bank, ano pa ba yan, o politiko, government, o lawyer siguro to, nasa field ng law, police, sundalo, o siguro business, sabi ko nga kanina business may tungkol sa business, baka business partner,
O baka businesswoman tong babae. Anyways, possible outcome. Tingin ko energy to ng babae. O, mahal niya kasi talaga yung lalaki. O, na para bang kahit ganyan ginawa sa kanya, Diyos ko. Willing pa siyang patawarin eh. Dahil sa presence ng Ace of Pentacles. Una, syempre at first naka-defense mode siya, pero ito kasi Queen of Cups, so siya yung card ng pagiging caring, loving na babae. So siya nga yung energy ng asawa, ng wife. So, yung nakikita kong opportunity dito ay ano, tatawarin niya, bigyan niya ng second chance kung mag-e-effort siguro yung lalaki, di ba? Na i-win back ulit siya o yung trust niya, ganun mangyayari. Pero kung walang gagawing effort yung lalaki baka siya to yung nasa hermit natin na naghihintay ng apology, ko-contemplate. So kung walang gagawin yung lalaki, di mananatili pa rin siya naghihintay sa period na to. Okay, hintay siyang bumalik yung partner niya or mag-apologize o mag-confess. Anyways, punta na tayo dito sa clue natin. So yung clue natin, ito yung possible zodiac sign ng person o partner na Aquarius sa kwento na to. Possible Pisces ulit. Ano to? Scorpio o Aries. Ngayon, kung di tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Pisces ulit, Virgo o Capricorn. Yung isa pa nating description o clue, same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Meron tayo dito, sabi Black o African American. So kung di literal na ganyan, baka may someone na nasa Africa o America. So alin man doon sa tatlong bida sa kwento, bida ba yung third party? Cast na nga lang, cast. Isa sa cast o character sa character sa kwento na to ay ayan nga, yung mag-lovers saka yung third party ay pwedeng nasa America o Africa. Kung di nga Black o African American, o pwede rin may someone na moreno. Sabagay nasabi ko rin kanina yon, no, yung clue. Pero wait lang. Parang nasabi ko yun, no? Pero grabe kadugo, third party. Sabagay nangyayari yan sa totoong buhay, di ba? Sino pa yung kadugo? Siya pa yung third party? Parang may nasabi akong ganun eh. Sino yung nakaaway, kadugo? Sabi ko pa nga auntie. Ano yun? Uncle.
Kaya lang kasi naging specific na yung clue natin nung naglatag ulit ako ng pangalawang spread ng Lenormand. Nasabi ko nga yung yung lalaki, di ba pwedeng lalaki yung nakaaway or babae kung extrovert. They're more like babae. Naging clear na dun sa pangalawang spread kasi lumabas yung lady. So, babaeng extrovert siya. Anyways, hindi ko na malalim ang pinagsasabi ko eh. So, rewind nyo na lang. Or foreigner na lang in general to. So, may someone na sobrang kulot ang buhok. Kung di sobrang kulot, ay wavy lang. Okay? Ito, ano to? Asian. So, Asian. Kung foreigner, Asian din. Ha? O, pwede rin Pilipino-Pilipino. Diba? Parang Pilipino. But again, kung foreigner, kapwa Asian. Ngayon, basahin ko na lang tong last part natin. O last deck. Para mabilis. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo apis sa sitwasyon nyo o sa kakikilala nyo. Sabi dito, enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Herbs. Nature's gifts are abundant. Utilize herbs for healing and magic. So, sa part na to, transformation. Transformation is brewing. Embrace change. And honest, it's magic. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye for now.